Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, Reddit time tayo, nag-story tayo at mag-share yung stories na nag-share tayo ng storya tungkol ito sa of my chest PH. Ito sabi niya dito is nag-abroad na ako, wala akong pinagsabihan na kahit sino. Gusto ko mag-post na ganap pero para saan pa? 3 weeks ago na ako nakalis at nasa abroad na for work, which is yung Japan. Okay. Wala akong pinagsabihan na kahit sino, even my friends, nare-reach out ko para kitain bago man lang ako malis. Pero dead ma lang sila sa GC, which is trio kami. Hindi rin alam ng ibang relatives kasi iniiwasan ko ma-evil eye at karamihan sa kanila, especially mother side, ay mga inggitera at crab mentality. Sa 3 weeks ko na dito, hindi pa ako nagpo-post ng ganap. Grab ko sa FB and IG. Ako yung tipong mahilig magbigay ng live updates. Pero naisip ko, pag nagpo-post ako, para saan? Para may napatunayan, para may patunayan, gano'n. Simulan, nakarating ako dito ang dami ko na-realize. At isa na doon yung wala naman ako dapat patunayan sa kahit sino. Na mas importante na ngayon ang privacy ko. Na wala man namang may pake, and that's okay. Kasi hindi naman sa akin na naikot mundo nila. I know, mali ako sa part na di ko na sinabi sa friends ko kahit sa chat na I was about to leave. Pero for me kasi, parang hindi na worth it. Lahat ng kamusta ko sa kanila at mga long messages ng pang-appreciate ko naka-scene at react lang ng puso. Doon napatunayan ko na one-sided lang lahat. Andoon lang tampo pero I miss them so much. Maasa rin ako na balang araw matupad nila dreams nila kahit hindi na kami kagaya ng dati. Okay, so well, oh yes, this I realize na privacy is the key. Yeah, oo. Privacy talaga kailangan na dyan. At first of all, congratulations na natupad mo yung pangarap mo, nakapag-trabaho ka abroad. Kahit nga rin ako, ko yun, parang pangarap ko rin yun mag-abroad. Diba? Napamamagitan nito. So, ayun, tama naman, this is a realize na pag nandun ka na sa Japan, talagang peaceful talaga. Di ka tulad sa Pilipinas na alam mo yung kaliwat kanan na marites, kaliwat kanan ng toxic. Ganun talaga sa Pilipinas dito. Kahit sulok ng mundo, kahit sulok ng Pilipinas dito, sa sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan yung Pilipinas, toxic talaga. Totoo yan. Napaka-toxic. Alam mo yan sabihin sa comment section, mas toxic ka rin eh. Yan na naman tayo. Yan. Patulad yan. Sinasabihan na toxic na. Comment section pa lang. Toxic na, di ba? Ayun. Congratulations talaga. Kahit sa Japan man yan, kahit sa kahit Malaysia, Japan, Korea, kahit Hong Kong man yan, or kahit Middle East, Canada, US, ayan, na dream talaga na makapunta abroad. Naintindihan ko naman na talagang peaceful talaga sa ganitong paraan. Naintindihan ko naman na kahit pag work talagang focus ka, na mayayaman ka, wala updates, wala na yun, okay lang yun, okay, sa dito.
Kasi balang araw, even ako, na ano, pangarap ko talaga mag-abroad, kahit sabi natin, ginagamit ko sa for the content creation na ano, hindi ko, ano yan, ginagamit sa ano. Magiging ano rin ako, parang, ito yung magiging passionate ko na balang araw makakapunta rin ako sa abroad. Balang araw makakapunta rin ako sa sa lungsod o sa bansang pinapangako ko. Kumbaga parang promised land, kumbaga sa Bible, di ba? Yung ah, parang lupang pinangako. Parang paraiso yan. Di ba? Ganun. Or parang promised land. Pag nakarating ka doon, yun yung magiging goal mo. Yun yung magiging parang tupad na yung pangarap mo nandun na. 'Di ba? So, yan. Ilan ano ko, at saka kalimutan mo na 'yon, ano. Kung pero sana siguro ano lang, if ever na maano ano lang, parang tingnan na muna. Siguro pwede ka naman umuwi. Siguro many years, many decades. Wala, tingnan natin. Pero siguro uwi ka lang, pero huwag lang sa relasyon, sa relatives mo. Wag na. Pero baka pwede ka naman umuwi sa Pilipinas, pero wag na lang sa relatives. 'Di ba? Kahit sa ka na lang dito na mag-rent ka na ng in-month, tapos balik ka na lang sa dati mong sa ibang bansa. Wala problema 'yun, 'di ba? Ano lang, parang just a peaceful. Matutupad at matutupad yung pangarap. Malay mo, baka magiging doon ka na maging settle down, 'di ba? Na hindi mo alam. Ang dami na si settle down diyan sa Japan. Lalo na sa mga Canada, US. Sa Canada, sa US, hindi ko alam kasi lintik na Trump na. Yun, yun. Kahit sa Canada naman, or mong gano'n. As long as, maging as long as peaceful ka, walang problema doon. Yun, babasahin na lang natin sa comment section. Sabi niya dito, kapag nagsimulan mo na hindi mag-update ang social mo sa life ng ganaps mo, ma-realize mo how peaceful life can be focused on yourself. OP. For your peace, growth, and happiness, you'll find the real friends na same energy. Exactly. Diba? Yeah, I stopped posting anything on social media since 2021. Best decision ever. Even ako, kailangan ko ganun. Even, and not just sa mga Instagram or basta lahat ng social media stop nyo na. Okay, so sabi niya dito, this is my right now, finding peace and focusing on myself. Hopefully I'll be able to find real friends next. So yes, agree ako dun. At saka exactly, yes. At saka maybe baka mahanap ka ng friends mo doon. Kaya mo na. So ito, sabi niya, OP can be also try be real, a less addictive and less curated social media. Dati meron ako ng page sa buhay ko na sa IGA lang magpo-post. Imbes na sa FB para sa list yung closest friend and certain relatives ko lang makikita. As of late, alas di ako magpo-post both sa IG and FB. Talaga, yun. No. Mas maganda kung sa mo na lang. Kaya ilagay, mas maganda kung may mga special memories kayo. Lagay mo na lang sa sa Google Drive o Google Photos. Yun talaga, pwede mong kung gusto niyo maglagay ng mga memories mo sa mga pictures. Wala masama mag-alagay lang ng pictures na. Pero mas maganda na ilagay niyo na lang sa Google Drive or sa Google Photos or Microsoft Doon kasi mostly nilalagay yung mga special photos doon. Yun. At saka yun, personal ako yun. Hindi ma-share yun.
So, ito, sabi ko, to be honest, I think to do the same thing pag nakapag-upload na ako. Tamang reach out lang sa friends, saka ichichika pag nakipagkita. Pag hindi naman, okay lang din, no hard feelings, live life according to your own terms, live peacefully, sagabal lang sa social media. Ito, paano po ako mag-a-apply? I wanted to just disappear na hindi alam na what agency ko. Parang gusto ko mag-reboot ng buhay, tagal na ko naman mawala sa platform dahil hindi ko alam kung saan ako magpupunta. Okay, meron na kasi tayong may workabroad.ph, nalagay ko sa description kung gusto mo maghanap, doon kasi meron doon eh. Pero mas maganda na pwede ka bago ka mag-apply sa mga agency kasi may mga hindi legit eh. Mas maganda na ma-verify mo muna yung mga like sa mga OWA, ganun. I-verify niyo doon. Okay, so yun. O kaya ito, ibibigay kita ng ito naman sa Canada naman. Kung alam mo ito yung Group NB, groupnb.ca. Yan, groupnb.ca. Ito naman sa Canada to. Yung gusto nyo I was to i-ano ko sa inyo. Ito yung recruitment yung gusto nyo mag-work sa Canada. Pwede naman. Ilalagay ko na lang sa description yung website na yun. At pwede kayong Tsaka may immigration doon. Tsaka meron kasing may counseling doon, may immigration. At saka mayroong mga job openings doon. Okay, so yun. Merong staffing, pwede naman din direct hire. Ito kasi direct hire. Itong group ending. May mga partnership kasi ito sa mga itong agency nito. May mga partnership yung mga kumpanya yan. Legit yan. Okay? So, lalagay ko lang sa description at mag-apply na kayo. Group NB. Thank you and yun lang mga stories at sana maging kayo, settle down kayo dito at maging peaceful yung inyong pagkatao at yung if ever maging pamilya mo. Yan lang mga stories. Thank you and see you next video. Bye!